paglilingkod sa barangay sa Isidro. Marami po tayong programa na gustong ihain o gustong gawin sa pagtayo ng servisyo at pagtayo pinay. Unang-una po, tututukan natin ang ating kalusugan. Paano po? Nag-usap po kami ni Kagawad Nery Bonavente na buhayin natin ang lahat ng health centers dito sa ating barangay. Nang sa ganun po, buwan-buwan, pwede kayo magpa-check up libre po sa barangay. Bakit? Napaka-importante po na monitor nyo ang inyong kalusugan. Ako, saksing buhay, hindi ko alam, meron po pala akong sakit na hyperthyroidism. Alam nyo yung hyperthyroidism? Yung goiter? Hindi ko po alam. Namana ko pala ito sa aking mga magulang. So hindi ko alam, meron akong sakit na goiter o meron akong sakit na hyperthyroidism. Nung nakaraang taon, grabe na yung nararamdaman ko. Nanginginig na yung kamay ko. Tapos ang bilis na mag-palpitate ng puso ko. Hindi po. Nagpunta po kami sa espesyalista sa ospital, sa UST. At sabi po ng doktor, dalawa lang yan. It's either operahan or tunawin natin yan. Takot ako sa karayong mama. Tapos pinili ko yung tunawin. So, binigyan po ako, alam niyo yung takip ng mineral. Takip ng mineral, ganun karaming tubig. Yung tubig na yun, highly concentrated, radioactive, pinainom sa akin. Gumuhit ito, ang init. Tapos, ang init ng katawan ko, yung pala, radioactive yung highly concentrated ng radiation, yung tubig na yun, para tunawin po yung thyroid. So ngayon po, wala na tayong thyroid at kailangan na natin uminom ng maintenance ng gamot. Dahil ang sabi sa akin ng doktor, kaya ako alam ko at saksi buhay nga na talaga magastos magkasakit. Pagkakalam natin ay sa konseho ay naging dalawang termino rin. Kakapirangkot na At ngayon ay ang halaga po nun, 40,000. Unang termino yun sa barangay. Bilin sa akin ng doktor, huwag mong kakalimutan inumin yung gamot mo. Dahil bumabalik yan. Pag bumalik yan, tutunawin ulit natin yan. Another 40,000. Mamaya, alamin natin sa kanya. Sa lupa-lup po ng Diyos tayo nagtulak sa kanya para malaking halaga. Kung kayo po ang nakaranas. Isidro sa bayan ng Taytay. Sa iyo po pina-opera nyo. Lumaki po ba yan? Lumaki? Hindi naman. Oo. Yung sa akin naman po, pinapili ako, kasi pag inopera, talagang malalaki na. Pero yung sa akin, pinapili ako kasi medyo naagapan pa namin, medyo kaya pa daw tunawin. Pero pag hindi na po kaya tunawin, talagang opera na lang ang solusyon. So, talagang magastos magkasakit. Kaya, kailangan natin i-monitor ang inyong kalusugan. Dahil, meron akong kilala, kaibigan, may sakit na diabetes. Hindi po siya namatay sa sakit na diabetes. Alam niyo kung bakit? Hindi niya po na-monitor ang kanyang blood sugar. Ang blood sugar, pag tumaas at pag bumaba, pwede kang mag-collapse. Namatay yung kaibigan kong diabetic, hindi niya alam, tumataas ang sugar niya, nahimatay, nag-collapse, bagok, patay. Ito napaka-importante. Yung mga blood pressure nyo lang, pag hindi nyo na-monitor, hindi nyo alam, tumataas na ang pressure nyo, ano kasunod? High blood. Sunod ng high blood, stroke. So napaka-importante po na mamonitor natin ang kalusugan ng ating mga kabarangay nang sa ganun, maaagapan natin ang mga sakit na ang mga sakit or ating mga karamdaman. So, kasabay ng pagbubuhay ng ating mga health centers, lalagyan natin yan ng magagaling na mga nurses at doktor. At siyempre, binanggit din po ng ating Kagawad Nery, ibabalik po natin ang butikan ng barangay. Nang sa ganun po, yung mga gamot na inyong kailangan, hindi nyo man makuha ng libre. Meron mga libreng gamot na makukuha sa butikan sa barangay, pero yung mga gamot na kailangan nyo, na hindi nyo man makuha ng libre, mabibili nyo po sa abot kayang halaga. Sabi nga po, nabanggit, meron na po tayong kausap na pharmaceutical company sa Paranaque. Handa silang magbigay ng mga gamot katulad ng losartan at amlodipine na sa kalahating halaga. So, kung sino dito ang high blood, anong gamot? Amlodipine, losartan. Magkano ang amlodipine? Pero pag wala sa barangay, magkano 4?
yung ano yun. Pero ang alam ko, ang upload bill, nasa 10 pesos yung mga magaganda na klase. Yung ating pharmaceutical company, maganda ang ganda ang klase ng gamot ito at kaya nilang ibigay ng kalahating halaga. So yung 10 piso na isa mabibili mo, pwede maging dalawa na. So malaking bagay at malaking tulong mo. Kaya yan po, itututukan, kaya palakpakan natin si Kagawad Nery Bonavento. Ano pa po? Patungkol naman po sa sinuggest po ng Kagawad Jean Zapanta na sabi, Kap, bantayan natin ang ating mga kabarangay. Paano? Magdadagdag ba tayo ng tanod? Hindi na po natin kaya magdagdag ng tanod dahil bumabase lang po tayo sa pondo ng barangay. Pag nagdagdag tayo ng tanod, baka maapektuhan ang mga pagawain natin kasi percentage po ang budget ng barangay. So, sabi ni Kagawad Jean, hindi. Magdagdag tayo or dagdagan natin ang mga CCTV cameras dito sa ating barangay. Nang sa ganun, matututukan natin ang ating mga, or mamamasdan natin or mababantayan natin ang ating mga kabarangay dito sa Barangay San Isidro. Dahil kasabay ng pagdagdag ng mga CCTV cameras na yan, ay magkakaroon po ng high-tech modern command center na 24 hours may naka-duty, nakatutok sa mga CCTV cameras na ganyan. So may CCTV cameras nga tayo, pero pagdating ng gabi, wala nang silbi. Bakit? Madilim. Walang makita sa camera. So kasabay po ng mga CCTV cameras niyan, pipilitin natin na mapailawan ang lahat na madidilim na lansangan dito sa ating barangay. Nang sa ganun po, pag umuwi ang inyong mga darling, pag umuwi ang inyong mga sweetheart, ang inyong mga apo, ang inyong mga anak, ligtas silang makakauwi dahil maliwanag po at may camera na nagmamatsyag sa kanila pag sila ipapauwi ng kanilang mga bahay. Kaya palakpakan natin, tututok dyan, Kagawad Jean Zapanta. Sumunod naman po para sa edukasyon. Tama, nabanggit ng ating, nakita ko yun, umalik si SK Jeric. Tama, nabanggit kanina ng ating SK John Jeric Francisco ang patungkol sa scholars ng bayan. Ang mga scholar ng bayan, ayan, ang mga batang matatalino, batang magagaling. Dahil yan ay may mga grade na mini-maintain para hindi sila mawala sa scholars. Ang tanong ko naman po, paano yung mga batang yan? Ang mga tanay, ang mga tatay, hindi nakapag-aral. Pati na rin po ba sila hindi makakapag-aral? Habang buhay na lang ba sila magiging mangmang? Kaya, ang sabi ni Kagawad Prince Andaya sa akin, Kap, palawigin natin, palawakin natin ang programa ng edukasyon sa ating barangay. Sabi ko, paano? Ang sabi ni Kagawad Prince, Kap, basta ang lahat ng bata na gusto at porsigido mag-aral, pag-aaralin ng barangay na walang grade na mini-maintain. Kaya palakpakan natin Kagawad Prince Andaya. Nang sa gano'n naman po, yung mga batang yan na gusto mag-aral, na walang kakayahan mapag-aral ng magulang, pag-aaralin po ng barangay, na mabibigyan natin sila ng pag-asa, may ahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. So, sabay po dyan, meron din po tayong Kagawad Allison, na itong kagawad na to, millennials to eh. Ito ang pinakabatang kagawad namin. Kagawad Allison, millennials to. Dahil sa pagiging millennial niya, umisip siya ng programa na yung binabanggit ni Kagawad Prince, yung high-tech, yung mobile application. Sino ba may cellphone dito? Wala. Lahat kayo wala. Sige, bigyan ko kayo cellphone. Pilo lang po. So, lahat naman siguro tayo, may mga cellphone, nahihiya lang kayong paggitin. Ako nga, cellphone ko, halos ano na yung screen eh. Biyak-biyak na eh. Pero ang cellphone natin ngayon, touchscreen, hindi na uso yung pang-touching, yung pang-kalso, yung mabibigat. So lahat yan, touchscreen. So may mga mobile application na yan, like mga TikTok, mga Facebook. Pero gagawa po tayo, sabi ni Kagawad Allison, gumawa tayo ng mobile application na sa ganun, pag yung mga matatanda natin, masasakit na mga tuhod, hindi na kayang magpunta ng barangay. Nasa bahay na lang, i-click yung mobile application, kailangan nila ng barangay clearance. Pak, barangay clearance. Kailangan nila ng sedula, pak, di sila mag-fill up barangay sedula. Kailangan nila ng certificate, pak, mag-fill up lang doon sa mobile application na yun, barangay certificate. So napakadali, di ba?
At kung talagang sasagarin nyo, hindi nyo maiwan yung mga sinaing nyo, hindi nyo maiwan yung mga apo nyo, paano nyo kukunin yung schedule lang in-apply nyo? Yung pamasahe po, igagastusin nyo papunta, ibayad nyo na lang sa magdi-deliver sa inyo, door to door. Napakagandang programa ni Kagawad Alison. Palakpakan natin Kagawad Alison Lopez. Patungkol po sa environment, sa kalinisan, nabanggit po ng Kagawad Odig ang ating gagawin sa basura. Nakalimutan niyang banggitin na plano natin na mag-procure ng maliit na sasakyan or maliit pa, ano bang tawag doon, Kagawad Odig? Yung tri-bike, maliit na tri-bike. Nang sa ganun po, kasi dito ba nakakapasok yung truck ng basura malaki? Pumapasok. Pero yung sa mga ibang mga lugar, good thing na nakakapasok dito ang truck ng basura na malaki. Pero dun sa ibang lugar na eskinita ay maliliit, hindi mapapasok ng truck ng basura. Nandun lang sa mga kanto-kanto. So hindi yung iba hindi nila mailabas. So plano natin mag-procure ng maliliit na sasakyan like tri-bike or mini dump na makakapasok po sa mga maliliit na eskinita. Nang sa ganun, yung tri-bike na yun ang maghahakot ng basura nyo, palabas po dun sa main truck. So hindi nyo na kailangan ilabas pa yung mga basura nyo. Nakasunod yan dun sa malaking truck natin. Yan po ang programa na tututukan ni Kagawad Odig Camilin. Palakpakan po natin. Matuloy ang eleksyon. Sabay niyan, yung mga aso. Mga aso nyo. Sino dito napirwisyo na ng aso? Nakaapak ng tayo. Pinapabayaan ng mga may-ari ang kanilang mga alaga. Meron po tayong ordinansa dito sa ating bayan na responsible pet ownership. Anak ng barangay kapitan. Papaigtingin lang natin yon at kailangan po lahat ng mga alagang aso nakarehistro. Bakit? At bakit? Yung buboto rin ba yung mga aso yan? Hindi po. Kaya po natin ipinaparehistro ang mga alagang aso nang sa ganun, may mga dog tag yan. Magkakaroon ng dog tag yan, pagkakakilanlan sa mga aso yan. Pag yung asong yun, nakita nyo, tumae, pumupo, kunin yung dog tag, nakarehistro sa barangay. Ay, kay Marites tong asong to. Marites, pupuntahan ka namin, multa ka, pinabayaan mo yung aso mo. Di ba? Napakabilis. So, magiging responsable na ang ating mga kabarangay na alagaan ang kanilang mga aso. At isa pa yan, nakakatulong din yan. Madalas maraming pumupunta sa akin, humihingi ng tulong. Baka pwede mo kaming tulungan. Nakagat po ang anak ko ng aso. Aso yung sino may-ari? Wala na pong umamin. Nangyayari yan, di ba? Pag nakagat yung aso, kaninong aso to? Kahit hindi akin yan, hindi akin yan. Oh. Umiiwas na sa obligasyon. Pero pag yan nakarehistro at nakakagat yung asong yan, kikita nyo sa dog tag, ay kay Marisol to. Oh, Marisol, puntahan si Marisol. Oy, nakakagat yung aso mo. Paggamot mo, pa-ineksyonan mo tong nakagat ng aso mo. Di ba? Napakagandang programa po ng ating Kagawad Odig Camilin. Kaya palakpakan natin, siya ang tututok po. At ganun din po, tutulungan din natin ang ating mga kasamahan na nagtatricycle o pumapasada. Si Kagawad Ryan Tolentino, ang tatay niyan, tricycle driver. Kuya John. Oh, Good afternoon. Lahat ng mga tricycle drivers dito sa ating barangay ay mabigyan ng accidental insurance. Hindi naman po natin pinagdarasal, hindi natin hinihiling na mga aksidente ang ating mga tricycle drivers. Pero kung sakasakali man po, handa tayo at sa kanilang mga naulila. Hindi pa huba, or mga aksidente, meron silang pwedeng panggastos sa ospital sa pamamagitan po ng accidental insurance na yan. So napakagandang programa po ng ating Kagawad Ryan. Kasama niyan, pipilitin po, madami tayong gasoline station dito sa ating bayan. Isa o dalawa lang dyan na sumang-ayon sa programa natin na bigyan ng discount ang lahat ng mga tricycle drivers na taga San Isidro ay malaking bagay po. Biruin nyo, ako rin, nung ako hindi nadaya ng eleksyon, hindi pinalad ng nakaraang eleksyon, ako po nag-grab driver.
Grab driver yung kumasada ng sasakyan. Kita ko sa isang araw 1,000. Pero naiuwi ko lang po 500. Bakit? Yung kalahati, kailangan ko ipang gasolina para makabiyahe ako kinabukasan. So kung tayo ay kung ating may sasakatuparan or ating may sasakatuparan ang ating programa na mabigyan po ng discount ang ating mga tricycle drivers, malaking bagay po. Yung discount na 100 sa 1,000 gasolina, ipapagasolina mo, napakalaking halaga ng ilang kilong bigas na po yun. Hindi po ba? So, kaya yan ang mga programa po ni Kagawad Ryan, palakpakan natin, Kagawad Ryan Tolentino. Natututok po sa ating sa transportation committee ng barangay. At, syempre, hindi natin ito pwedeng kalimutan. Pag natin kalimutan ito, dahil itong taong to, ito ang swerte sa atin. Bakit? Swerte tayo, nasa atin to. Dahil yung kapatid niyan, Vice Mayor ng Bayan ng Taytay, si Vice Mayor Pia Cabral. Bakit swerte natin? Siyempre ate, kapatid, pag yan kumalabit sa atin yan, ate, yung mga taga-Apollo, kailangan ng mga panglugaw. Yung mga marites sa Apollo, kailangan ng pangtaong-it. Hindi, biro lang po. Pero isang kalabit lang yan sa atin yan. Ate, yung mga taga-Apollo, kailangan ng assistance, medical assistance, financial assistance, kahit yung mga palibing, burial assistance. Madali po tayong makakalapit sa ating Vice Mayor Pia Cabral. Sa tulong po ni Kagawad Steph Cabral, palakpakan po natin. At hindi pa dyan natatapos. Biruin nyo, meron na tayo sa munisipyo, meron na tayo sa lokal na pamahalaan, meron pa po tayo sa ating national agency na DPWH. Ano ang DPWH? Ayan po ang Department of Public Works and Highways na nangangasiwa sa pagpapagawa ng mga kalsada, mga canals sa buong Pilipinas. Swerte tayo katuwang sa barangay upang sa ganon, yung 10 million na nakalaan sa Taytay, sa barangay, ipa-priority natin ang barangay San Isidro. So yung 10 million na yun, dahil nasa atin, ng unang makakabibigyan ng serbisyo sa atin, ibabagsak ang 10 million na pondo na gagaling sa DPWH. Kaya palakpakan natin, Kagawad Steph Cabral. At sabi ko kanina, so, gusto ko pong ipamalita sa inyo na ngayon taon, nakapondo na po, nakita ko na po sa programa ng ating munisipyo ang Apollo Street, Rehabilitation of Apollo Street. Sisimentohin na po, tataasan na po ang Apollo at pati ang drainage ay gagawin, isasama po sa improvement ng Apollo Street. Kaya palapakan natin, pasalamatan natin, Mayor Alan De Leon. Ang problema nyo na lang, pag tumaas yan, yung mga bahay nyo, kailangan nyo rin itaas. At kasama po sa pagtataas ng kalsada, gagawin din po, i-rehabilitate din po ang kanal. Kasabay niyan, yung paghuhukay pa rin ng ating sapa. Kasi, ang kanal natin, kapantay na ng sapa So, sabay ng paghuhukay, sabay ng paggawa ng bagong drainage system at pagtaas ng kalsada natin dito sa Apollo, sabay-sabay po yan ngayong taon. Gagawin po yan sa tulong ng atpakan natin. Si Gino, okay. So, yan po ang mga kasama natin sa grupong United San Isidro. Kasama rin natin ang magbabalik ng sigla ng mga kabataan dito. Tulungan niyo po ba kami? Mahal niyo ba ako? Hindi nga, mahal niyo ba ako? Amen. Pero ako po ay iusap kung gaano po ang pagmamahal niyo sa akin kay Kiko Esguera. Ibalik niyo rin po, mahalin niyo rin po ang buong United San Isidro at ang mga kagawad ko, pati ang SK. Makakaasa po ba ako? So, muli po, hinihingi namin ng tulong ng United San Isidro sa pangunguna po ng inyong lingkod, Kiko Esguera, kasama kagawad Oding Cabilin, kagawad Steph Cabral, kagawad Nery Bonavente,
Kagawad Prince Andaya, Kagawad Ryan Tolentino, Kagawad Jean Sapanta, at Kagawad Alison Lopez. At syempre ang ating SK John Jeric Francisco. So, mga kasama, hihiling ko nga tayo'y magtulong-tulong. Tulungan nyo kami na matulungan natin ang barangay sa isa. Paano po? Pagsama-sama tayo sa darating na October. At alam niyo na kung anong ililista niyo. Ha? United San Isidro. Huwag yung United San Isidro, yung mga pangalan namin, ha? So, sa darating na October, sama-sama tayo, bumoto tayo, at piliin natin kung sino ang makakatulong sa ating barangay. Makakaasa po ba ako? Ayan, thank you. Pero bago po tayo magtapos, meron lang po akong gustong i-share sa inyo. Sino may gusto nito? Gusto nyo to? Paano pag nilokot ko to? Sino may gusto nito? Gusto nyo pa rin? Pag inapak-apakan ko, sino may gusto nito? Kayo pa rin. Bakit? Pera pa rin. Mga kasama, gusto ko lang po inyong maintindihan. Ang 1,000 po ito, parang grupong United San Isidro. Bakit? Alam niyo po ang kahalagahan, alam niyo po ang importansya ng perang ito, at alam din naman po, alam niyo ang kakayahan ng grupong United San Isidro. Amen po ba? Amen! Na kahit pilit yurakan, pilit apakan, mananatili sa inyong mga puso ang kagalingan at kakayahan ng grupong United San Isidro. Tama po ba? So sa inyo pong lahat, kami po umaasa na tayo magsama-sama, ibabalik natin ang sigla ng Barangay San Isidro, at pag nagkataon po, gusto ko lahat tayo magseserbisyo ng pantay-pantay sa ating Barangay San Isidro. Sa inyo pong lahat, maraming salamat, magandang gabi, at pagpalain po tayo ng ating pong may kapal. Alright, isang mainit na palakpak para kay Kap Kiko Isguera. Narinig nyo naman, napakadetalyado ng mga pinaliwanag ng Kap Kiko. Ibig sabihin, may plano ang grupo, may gagawin sa ating barangay. Okay? So, with that, dito na po ito nagtatapos. Mamaya po, yung pong gustong mag-feedback, mag-suggest, mag-comment, pwede po. Okay? For the meantime po, picture po. Ayan mga kaibigan ng bayan, ang naging talumpati ng Mahihayin na po siya kayo. ito nga, yung sinasabing team ni Kiko Isguera, mga kaibigan ng bayan. Ito nga po yung mga sinasabing kumustahan dito sa Barangay San Isidro sa bayan ng Taytay. Ang inyong lingkod, Mr. Jerry Acono, ang Mr. Romantic.